Kamusta ulit, my dear viewers? Sa part na ng video na ito yung pagkababa namin from Namsan Tower around 4 PM or 5 PM, and naghahanap na kami ng makakainan. So itong part na to ay sa Myeongdong district na. Dun lang sa malapit dun sa mga Myeongdong station ng subway. And since itong district na ito is madaming shopping district, madami ding mga shops along the streets. So very convenient ito kung mahilig ka sa mga shopping, like tulad nito, itong building na ito ng Daiso. So buong building na yan, Daiso store. So kung mahilig ka mag-shopping, sobrang swak na swak para sa iyo ang Myeongdong area. So ganito yung view mo dun sa Myeongdong district. Ito yung main road. Kita nyo naman na walang ka-traffic. Partly because this is Saturday yung time na to, and walang trabaho. Wala kaming ka-idea kung ano yung mga stores na nandito. So since wala naman kaming planned na itinerary at this part of the day, we just decided na maglakad-lakad na lang. Tumingin-tingin kami sa Google kung ano yung may re-recommend yan na restaurants na malapit sa area namin. Meron siyang sinuggest, and yun yung hinahanap namin dito sa area na to. As you can see, ang daming shopping centers itong sa side namin. Shopping mall din yan, ng mga fashion. Yan, so sa portion na to, hinahanap namin yung daan papunta dun sa restaurants na ni-recommend ni Google. Dun kasi sa Google Maps, tinuro niya kami dun sa likod na area, which is the service entrance ng restaurant. Pero meron pala siyang entrance dun talaga sa main road. Ito palang tinuro ni Google Maps. Ito yung service entrance. So bumalik ulit kami dun sa pinanggalingan namin kanina. For me talaga, mas prefer ko na maglakad-lakad if I'm visiting a country or a new location, kasi mas na-explore mo yung lugar kung naglalakad ka. So habang batang pa kayo or kung may energy pa kayo maglakad-lakad, I recommend na maglakad-lakad kayo para mas ma-explore ninyo yung lugar. Of course, magdala lang kayo ng mapa, or since meron naman tayong GPS or Google Maps, mas madali nang mag-navigate around the streets dito sa Korea. So may nakita kaming pinipilahan. Mukha namang masarap yung menu nila, so check out namin yung menu. Pero dito pala sa Korea, bihira yung samgyupsal na unlimited. Parang dito lang yata sa Pilipinas yung unlimited na samgyupsal. Karamihan nung almost all ng mga napuntahan namin na restaurants, yung samgyupsal nila is hindi unlimited. So ayan, yan yung mga presyo niya. It ranges from 18,000 Korean won to 25,000 Korean won.
I-divide nyo lang by 20 pesos para ma-approximate ninyo yung presyo niya. So at this point, tumingin lang muna kami ng iba para lang may comparison kami. So itong area na to, another Korean barbecue restaurant. So same din sa ibang lugar sa Pilipinas, meron ding mga employees or staff na nag-aabot ng mga menu sa labas, inviting potential customers na kumain sa loob. Pero sa restaurant na to, ang servings naman nila or ang presyohan nila is per gram. So check out ulit kami ng mga ibang stores. Madami namang restaurants na pwedeng kainan. So you have a lot of options. Very walkable yung city na to ng Seoul. Kung mapapansin nyo, hindi gaano congested. Hindi ka matatakot na maglakad na baka masagasaan ka. So sa area na to, meron ding mga street vendors. Pero maayos naman yung layout ng kanilang mga carts. So may mga nagbebenta ng pagkain. Meron din nagbebenta ng mga damit, prutas, bags. Halo-halo din, kaya masarap maglakad-lakad dito kasi madami kang makikita. Madami ding coffee shops. Kanina may coffee tea and bean. Yan. Marami ding mga beauty shops, mga nagbebenta like yan, Nature Republic, napakalaki ng store nila. So marami ding mga western brands like ito, Converse. Yan, mga street foods nila, madami dito. Mga yung barbecue. Yan, yung kung napansin nyo kanina, yung squid. Yan, ganyan yung mga street food nila. Yung barbecue na yan is worth roughly 250 pesos yung isang stick ng barbecue na yan. Medyo mahal. Yan, Nature Republic naman to. Ayan, another street food nila. So yung part na to ng street na to is madaming nakahilera na mga carts na nagbebenta ng mga street foods nila. So lemon, ayan, worth 5,000 won or roughly 250 pesos. So relatively mas mahal siya compared sa mga street food natin dito sa Pilipinas. Yung 250 pesos na street food dito sa Korea, kapresyonan niya yung mga almost isang meal na yan dito sa Pilipinas. Yan, itong cart na to, banana naman yung siniserve nila. Ayan, so madami niya nagbebenta ng luggages.
Kahit madaming tao, hindi ka matatakot na masnatchan dito. Ayan, another street food nila. Mga drinks. Ayan, mga sausages. More street food. Ayan, yan naman ay baked cheese naman yan. Parang yung experience nito parang sa Baguio, night market sa Baguio or sa Session Road. So madami ka din makakasalubong ng mga turista din dito. Mga Pilipino, European, Indian, madami din sila. Japanese, Vietnamese, mga Chinese, marami din mga turista dito. So kung mahilig ka talaga mag-shopping, baka maubos yung pera mo sa area na to ng Korea. Ayan. Korean stir-fried noodles. Yan, Japanese naman. Takoyaki naman yan. Maganda ding mag-window shopping dito. You don't have to buy naman. Di porket ang daming shopping areas dito, ubusin mo na yung pera mo sa pag-shopping. So ayan, ang dami. Ayan, may Converse. So buong kahabaan ng street na itong nilalakaran natin is almost dedicated din to mga carts serving street foods. So itong nilalakaran natin, kung mapapansin nyo, carless, walang kotse na dumaraan. And ito nga, dumaan kami sa alley since napansin namin na yung dinadaanan natin kanina is puro street foods and shopping stores. Check out namin to kasi baka sa area na to is andito yung hilera naman ng mga restaurants, and true enough, mas madaming ang restaurants dito sa side na to ng yung street na to. So ayan, so mas madaming ang kainan. Chine-check out lang namin kung saan okay. So dito, mas madaming mga restaurants na pwedeng kainan.
may mga nag-offer pa ng massage. Sa dami ng restaurants, ang hirap pumili. So ito, may kainan din dito. Wala kaming ka-idea kung saan ba masarap. And so ito, chinek out namin yung menu. So yung mga menu naman ng mga restaurants nakalagay din sa labas, so you can check out the price and the offers nila. So dito naman din naka-set meal naman yung mga to. Yung price nila ranges from 15,000 Korean won, which is pwede na, around 700 pesos. Mukha namang sulit kasi naka-set meal na. So nag-decide na lang kami na dito na kumain. So pinuntahan namin sa 3rd floor. So umakyat na kami. So yung building na to is ang daming restaurant. So isang floor, isang restaurant. Sumakay kami sa elevator and may mga nakasabay din kami na same din ang pupuntahan. So ayan. So yung pagbukas ng elevator, nasa restaurant na kami. So dito na kami kumain. So Korean barbecue. So ito yung mga side dishes nila. And may lettuce, garlic. Siyempre hindi mawawala yung kimchi. And ayan na yung meat. So hindi rin unlimited yung meat nila dito. So naka-set meal lang kami. Pero madami yung servings naman. So ayan, so natapos na kaming kumain. Patuloy lang kaming maglakad papunta dun sa hotel namin. Since ang area na to, roughly 10 minutes walk lang going to our hotel. So, tinuloy lang namin maglakad. Ayan, so another beauty shop, Innisfree. Madami din talaga kayong mapupuntahan kung trip nyo lang mag food trip or mag shopping. Highly recommended itong Myeongdong District. Kahit mag window shopping lang kayo, lakad-lakad. It's a good experience din para at least naman maranasan natin yung ma-explore natin yung ibang lugar like sa Korea. Yan, another beauty shop, Nature Republic. Almost every corner yata mayroong beauty shop either Nature Republic, Innisfree. Starbucks.
more restaurants. Di naman kayo mawawala dito sa area na to. Madali lang naman i-navigate, especially since meron namang GPS or Google Maps. And just in case naman na mawala kayo, you can always ask. I'm not sure lang kung merong curfew dito sa Incheon. So ito na, so yung street na to, palabas na to dun sa main road. So kompleto yung area na to sa Myeongdong. Mapa either shopping, dining, window shopping, or trip nyo lang maglakad-lakad lang. Madami kayong mapapasyal dito. So ito, dito na tayo sa main road. So ito yung exit 8 ng Myeongdong Station. So malapit na yung hotel namin from here. Siguro mga 2 blocks away na lang. Almond Store. So ayan guys, yan yung walkthrough natin dito sa Myeongdong District. So thank you for watching our video.